Yeah, Jubilee TV official, check the mic, 1, 2. Sa digital landscape, ang boses nyo ang dala ko. Headphones on, mga matay nakatutok, puso'y handa na. Jobelito TV official, reactor ng kalingap. Tayo'y maghatid ng liwanag sa bawat sulok ng Pinas. Isang tinig para sa bayan, advokasy ang wagas. Jobelito TV official, reactor ng kalingap. Ang inyong reactor ng kalingap. Yeah, reactor ng kalingap. Okay, so yun. Yan yun sa mga kabagis, Jubilito TV official po at eto na naman po muli ang isang edisyon ng, excuse me po, bira, ng ating reaction video mga kalingap at kabagis. Pero bago po lahat, syempre po, shoutout po muna natin Kuya Val Santos Matubang, atin ng vlogs at Kalingap Rab. Syempre po sa ating mga kalingap netizens, mega love shoutout po sa inyong lahat. Eto na mga kalingap at kabagis, may panibago na naman tayong chismis. Nagugulumihanan na ako mga kalingap at kabagis. Naguguluhan na ang aking isipan. Hindi ko na alam tuloy kung anong paniniwalaan ko dito sa mga napapanood ko ngayon. Diyos mio Marimar. Diba? Ang dami ngayon lumalabas na other side ng istorya nitong allegedly nakita na dating love team po, no? So ang istorya ni Erwin, nakita ang side ni Edo, huwag maniwala sa fake news. Yung nabanggit naman ni Ate Edna ay nagkita accidentally at eto na naman po mga kalingap at kabagis, no? Erwin, Diyos mio. Ngayon sinasabi mo doon sa nakaraang live mo allegedly ay kahit magharap-harap sa barangay, paninindigan na meron nga daw po siyang nakita. No? So, ngayon naman, mga kalingap at kabagis, ang re-reactionan natin ay yung napanood po nating live. Yan. Na ang lumalabas ngayon, pambihira. Ready na ba kayo? Baka magulo yung mga banks ninyo pag sinabi ko sa inyo mga kalingap at kabagis, no? Pero bago natin ipagpatuloy mga kalingap at kabagis, ay sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel po, no, ni Jubilito TV Official. Ayan po, no, nasaan ba yan? Andito pala. Wala. Nasaan na? Yan. Basta yan. Ito. Ayun, yan. Subscribe nyo na po yan. Si Jubilito TV Official. Mga kalingap at kabagis, no. At pakipindot po yung tawag nito, like button para lagi pong recommended ni YouTube yung mga reaction video natin, mga kalingap at kabagis, no? So, ayan, maraming salamat in advance sa susuporta po at sa patuloy pong sumusuporta sa channel po ni Jubilito TV Official. Hindi ko man po mabanggit ang inyong mga pangalan isa-isa, pero alam ko po sa sarili ninyo, kilala nyo po na kayo po ang tinutukoy ko. Maraming salamat po, no, sa pagsuporta at patuloy na pagsuporta sa ating channel. So ito na, balik na tayo sa chismis natin, mga kalingap at kabagis, no. So ito na nga, no, ako po'y naghahanap ng mare-reactionan at ako po'y napadpad dito po sa live ng dati ba? Hindi ko alam, hindi ako updated. Ito na lang, member po, no, ng The Empowered Women. Yan, si Ate Glo. Shoutout sa'yo, Ate Glo, ha. Na-reactionan ko lang yung live mo kagabi. At marami akong ikangang revelasyon na nalaman dito sa istoryang ito, pambihira. So, yun nga, kagaya na sinabi ko, mga kalingap at kabagis, si Erwin may nakita, si Edo itinanggi, si Ate Edna sinabi, aksidente na nagkita. At dito naman po, mga kalingap at kabagis sa live ni Ate Glo, no? Ang version naman po niya ay sinet up. Smiyo Marimar. Di ba nakakagulo ng bangs? Sinet up daw po yung pagkikitang yon, mga kalingap at kabagis. Kung ano man yung dahilan ng pagsiset up, we're assuming na gustong pag-ayusin yung dalawa. At nang dahil nga daw po sa kumusyon na nangyari, ay muntik pa nga daw pong na aksidente, no? Allegedly itong si Dalaga dahil
nagpanik yata nung nakitang maraming meron maraming meron sa paligid, mga kalingap at kabagis. At parang dito po magtutugma yung version ni Erwin na dali-daling sumakay ng tricycle, mga kalingap at kabagis. No? Wag na natin patagalin. Audio lang po yung ipaparinig ko, mga kalingap at kabagis, no? Doon po sa live ni Ate Glo, no? Na miyembro po ng The Empowered Women at presidente po, no, ng natutulog, pansamantalang natutulog na Kalingap Strikers, na Kalingap at kabagis, no? Hindi ko alam kung magigising pa ang Kalingap Strikers, pero nagpaalam naman po sila di ba? Na magdidepensa muna sila kay Dalaga, kaya nakay Kuya Bal pa rin po, no, ang huling desisyon kung ika ngang muli niyang i-activate yan ang grupong Strikers, mga kalingap at kabagis, no. Kaya shoutout sa iyo, Ate Glo. Ako'y hihiram muna ng konting audio clips sa yung live kagabi para naman meron po tayong resibo, basihan sa ating nire-reactionan, mga kalingap at kabagis, ngayong araw na ito. Kaya narito po, pakinggan po natin si Ate Glo. Ate Glo, may dalawang aswang pa lang nasa likod sa pinaggagawa ng dalawang aswang sa isang bini. Meron daw pong dalawang aswang, no? Na ikangang na ikangang parang nagpasimuno nitong gimmick na ito. So ano po yung gimmick? Yung nga po yung setup di umano na pagkikita po nung dalawa. Yun. Masalimaot ang nangyari kay Guapa sa pinaggagawa nila kay Beyonce. Masakit talaga isipin. Masalimuot daw po yung ginawa nung dalawa. Sino ba tong dalawang to? Alam ko po, sa mga viewers, kilala nyo. Ako hindi ko kilala. Kaya ilagay nyo na sa comment section kung sino yung dalawang yan. Pero make sure, sigurado kayo baka ma-fake news din kayo. Sino ba tong dalawang to na sinasabi po ni Ate Glo? Na ika nga pasimuno nga daw po, no, nitong gimmick na setup na pagkikita po nitong dalawang to. Ang bihira. Hindi alam. Sa totoo lang, sa pangyayari. Kung nadisgrasya ang bata sa pinaggagawa nila dahil walang alam na ganun pala ang gagawin, ay yun ang malaking problema. Doon ba sa setup na yun, ano ba ang plano? Kung meron man talagang setup. Ano ba talagang plano nila? Magkikita, mag-uusap, tapos magkakaayos? Ganun ba ang plano? Tanong lang naman. Baka sa mga viewers, masagot niyo yan. Ang masaklap, nag-set up sila na hindi nga pinalabas ng batalero na ganun, pero nireaksyonan. So, ibig sabihin, aware yung pamilya sa setup na yon. Kasi hindi daw po pinalabas ng pamilya Ano bang ibig sabihin nun? Hindi pinalabas? May knowledge sila ng pagkikitang yon? Or si Dalaga hindi pinalabas? Tumakas? Parang ganon. Hindi natin alam. We're all assuming here, mahalingap at kabagis, no? Agad, ningongo. Ano yun? Pinalabas daw agad ni Ngongo. So, alam niya na kung sino tinutukoy niya. Mahalingap at kabagis, mahirap na magsalita. Di ba? Pinapahamak ninyo si Kalingap Ido? Sit up kayo? Ang ginawa ninyo dito, pinahamak ninyo si Kalingap Ido. Na alam niyo naman, si Kalingap Ido, kahit matagal na social media, ay medyo wala pa rin alam sa mga ganyan na pasikot-sikot. Kasi, ang ano niya, mas lamang sa kanya ang pag-charity. Pero sa ganyang mga sit-up, wala siya dyan alam. May set-up o prank? Bakit ganun? Sana nag-sit up kayo na sinabi ninyo na walang makakalabas dito. Huwag pangunahan. Dapat si Kalingap Ido muna ang magsalita na nagkita kami ni Beyonce, pero hindi sa nagkita kami na magkakabalikan kami. Aayusin ang gulo. Okay. Kaso nga, Ate Glo, dinidinay. Diba? Dinidinay ni Kalingap Edo. At ang nagsasalita talaga at marahas na naninindigan ay itong si Erwin. Although sabihin man natin pinangunahan ni Erwin, yung bulong-bulong na yan, di ba? Pero bakit nakailang live na si Edo ay mas pinipili niya pa rin tahimik? Gusto niya bang maging pribado yung pag-aayos na yon? Kaso hindi
kung may kasama man siya during that time na ikangang yung setup na yan, eh dapat, di ba, na-meeting na sila in the first place, na-briefing na sila. Oh, ganito ang gagawin, ganito ang mga hindi dapat gawin. Dapat ganon. So, ibig sabihin, si Erwin, hindi siya aware, bystander, napadaan lang, wala siyang ka-idea na yung nakita niya ay isa palang setup. Di ba? Yun dapat si Kalingap Edo dapat ang nagsalita. Hindi! Sumama kayo doon! Tapos nagsalita agad. Ano yan? Hindi ba yan pagpahamak? Hanggang tuloy sa tumakbo si Beyonce at natakot sa inyo? Tumakbo. Ayun pala yung version ng istorya ni Erwin na napakaripas at sumakay agad ng tricycle, parang ganon. Okay? Dito, medyo nagtutugma. Medyo nagtutugma-tugma ngayon yung istorya. At nabulabog tuloy ang kalsada? Tinawag sila Sharon at Gabi kahit si may tawag nito? May shooting? Kay Erwin natin narinig yan Sharon tsaka Gabi. Ay talaga, mag-ano na kayo, si Beyonce na lang ang ating pakinggan. Dahil wala tayo doon sa pangyayari. Pero kung magsalita kasi magsasalita naman daw si Beyonce. Yun ang masakit kapag si Beyonce ang magsalita. Magsasalita si Beyonce. So may aabangan tayo. Hintayin natin yung live ni Beyonce. Kung meron siyang babanggitin dito sa nangyaring ito. Di ba? Sa pinaggagawa ninyong kalukuhan. Ha? Yun ang masakit. Ha? Paano nasabi ang sweet ng dalawa? Sabi ni Erwin. Honey, my love, so sweet. Ha? Honey, my love, so sweet. Hindi po sila sweet. Ha? Pero hintayin natin ang resulta ni Kalingap Ido. Ha? Ayaw maunahan, gustong maging bida. Genevieve, Miguel shoutout, Miguel shoutout. Ha? Paano nyo nasabi? Ha? Ayaw maunahan. Sobra na inggit nila kay Beyonce. Kawawa naman talaga. Hindi na inggit yan. Talagang pagpahamak na yan. Imbis na okay na sana, inilabas pa. Hindi dapat inilabas. Dinagdagan pa. Sit up na may buntis. Ayan, napahiya tuloy sila. Kaya tiin na. Binawi naman yung buntis sa Tiglo. Di ba? Yung aso daw yung nabuntis at nanganak na. Napahiya sila. Ha? Napahiya sila. Dahil pinapangunahan nila. Pinangunahan agad nila. Yun ang sa inyo eh. Hindi nyo iniisip na alam nyo naman na binibira pa ang Kalingap, pero kayo naman hindi nyo agad iniisip kung ito ba, kung ipapalabas ko ba ito, kung makakabuti ba ito o hindi. Dahil hindi pa ayos ang dalawa. At si Kuya Bal, hindi pa rin niya tanggap si Beyonce sa nangyari. So ang tanong ba dito, Ate Glo, hindi rin aware si Kuya Bal dito sa setup na ito? Kasi kung ibabase mo sa mga upload ni Kuya Bal tsaka sa live niya, mukhang hindi siya aware. Kaya nga gusto kong malaman no? Sino ang nag-setup? Dito ba sa panig ng Kalingap or sa panig ng grupo ni Dalaga? Kasi kung sa panig ng grupo ni Dalaga, bakit napapayag nila si Edu? Mga Kalingap at Kabagis, no? Yun ang tanong doon. Siyempre, si Kalingap Edu, ang simpatsya niya nasa Kalingap. Pero why all of a sudden, in despite of the issues na meron sila, bakit napapayag nila si Edu sa setup na ito? Di ba? Kaso nga lang, mga Kalingap at Kabagis, di ba? Sabi nga nila, si Edu ay likas na mapagpatawad. Nabanggit niya nga yan doon sa interview ni Sir Olives, di ba? Mga Kalingap at Kabagis, na kahit best friend niya ang ikangay nakaaway niya. Pero yung pagpapatawad ay nandun pa rin. So, ganun siya. No? Ganun siya magpatawad. So meaning to say, in despite of yung nangyari, talagang willing pa rin magpatawad ang isang Edu sa taong talagang labis-labis na hindi lamang sa kanya, no? Pati sa community kanyang kinapapalooban, yung founder, no? Ang talagang napinsala dito, mga Kalingap at Kabagis, ay, di ba? Napinsala ng gusto. Kaya, kung akong tatanungin ninyo, mga Kalingap at Kabagis, no? Kung meron man dapat i-set up dito, di ba? Kung meron man dapat i-set up dito, hindi si Edu. Dapat si Dalaga at saka si Kuya Bal ang sinet up para magkaroon ng closure, magkaayos. Yun, dapat ganun. Di ba? Or pwedeng magkasama si Kuya Bal at saka si Kalingap Edu
para once and for all ay matapos na yung issue. Ganun yun. Ang bihira. Well, anyhow, mga kalingap at kabagis, nakakatuwa lang naman yung plot, yung twist ng istorya ngayon. At ngayon, medyo lumilinaw na po ang lahat na di umano, base nga po sa nasabi ni Ate Glo, ay set up daw po ang lahat nung pagkikita na yon. Ang tanong na lang po dito, mga kalingap at kabagis, no, sino po yung mga miyembro? Sino yung mga kasakasama sa setup na yan? Sino ang nagplano? Sino ang mga kasama? Sino ang ikangang nandoon nung time na yon? Sila po yung makakapagpatunay. No? Or mas pinipili nilang manahimik? Tanong lang naman, mga kalingap at kabagis. Ayun ang hihintayin natin. No? Mag-live si Dalaga. At malalaman natin yung revelasyon kung ayaw magsalita ni Edu regarding dito. Kagaya nga po na sinabi ko, no, nasusukol na, ito na. Unti-unti nang lumalabas. Then eventually, mahirap nang kontrolin yan. No? Ang tanging gagawin na lang natin pag lumabas na yan at mahirap nang i-deny, damage control na lang po. Parang ganon. Mga kalingap at kabagis, no? Well, dito lang kaming mga reactors na mag-aabang ng latest update para dito at makapagbigay din naman kami ng aming reaction at opinion sa usaping ito, mga kalingap at kabagis. So, ang tanong sa ating mga viewers, naniniwala po ba kayong setup ito? Or ika nga'y kagaya ng sinabi ni Ate Ted na accidentally, hindi inaasahang pagkikita? So, ano sa tingin ninyo ang tama ngayon, mga kalingap at kabagis? Lagay niyo po sa ating comment section, pag-usapan po natin. So yun, muli, maraming salamat dahil sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan niyo po muli si Jovelito TV Official. At muli po, nagpapaalala po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay syempre po, subscribe niyo na, Jovelito TV Official. At kung nagustuhan niyo po ang ating reaction video for today, mga kalingap at kabagis, ay paki-like and share na lang po. So hanggang dito na lang. Once again, this is Jovelito TV Official, proud member po ng Team COS at ng Team Bios ng Kalingap. So I always say, mga kalingap and kabagis, peace, God first, God bless po. Bye-bye!